Sa ngala ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin po tayo sa ating pakasalanan. Patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpapagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumatayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang 2 paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito, "Sige, magpakasawa ka sa karne." Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakakatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa 3 nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may nakalagay ng mga trono. Naupo sa isa. Sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Wari agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naaakit akong manuod hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy.
Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinapanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ng isang talinhaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ng mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Natapos na naman po ang buong magdamag. Panibagong umaga na naman. Araw ng Biyernes. Pagkatapos ito, mamaya uwi sa bahay, mag-aalmusal, tatrabaho na naman, mamaya tanghalian, mamaya ay hapunan na naman, tutulog na uli, panibagong araw na naman. Para hubang ito na lamang ang cycle ng ating buhay. Mamaya hindi mo na mamalayan, Pasko na pala, na may bagong taon na. Anong ibig ko hon sabihin? Ang lahat ay nalipas. Pinagtatalunan ho lagi ang salitang kung may forever ba. Walang forever. Sabi ng iba, may forever. Pinagtatalunan. Maliwanag sa ating ebanghelyo, may forever at walang forever. Ano ang sabi? Ang lahat ay lilipas. Mawawala ang langit at lupa. Ibig sabihin, walang forever. Tayo ay lilipas din. Nung kami ho ay nag-aaral pa sa seminaryo, nung Cohay College pa, kapag hong maraming pinapagawa ang aming mga professors, kahit sa theology, ako ho'y may prinsipyo. At ang prinsipyo ko ho ay lilipas din naman iyan. Kita naman ninyo, naging pari din. Pag may problema, lilipas din yan. Kapag may nararamdaman na sama ng loob, lilipas din yan. Kapag nagagalit, lilipas din yan. Ikaw ba'y araw-araw ay galit? Siguro naman ay hindi. Ikaw ba'y araw-araw ay malungkot? Siguro naman ay hindi. Lilipas din yan. Tayong lahat ay lilipas din. Ang iyong kagandahan, ngayon alagang-alaga mo yan. Kukupas din yan. Lilipas din yan. Ang magagandang buhok, puputi din iyan. Dati ang kapal-kapal ng buhok mo. Dati coming soon. Ngayon, now showing na. Kita na lahat. Lilipas din yan. Mawawala din yan. Walang forever. Sabi ko kanina, may walang forever at may forever. Anong forever? Ang sabi sa ating ebanghelyo, ang salita ko'y hindi magkakabula. Hindi mawawala. At anong salita ng Diyos? Pagmamahal, pag-ibig, pagkalinga. Lagi hong nasa present tense, pangkasalukuyan. Ang Diyos ay patuloy na umiibig at nagmamahal. Yun ang ating unang pagbasa. Kahit nga yung parte ho dito ng ating ebanghelyo ay medyo nakakatakot. Sapagkat pinag-uusapan dito ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus, the second coming of our Lord, sapagkat sa susunod na mga araw ay Adbyento na. Laging pinag-uusapan ng katapusan, the second coming. Tunay, ang Diyos ay darating, hindi na isang bata, hindi na isang baby, kundi isa ng hari, isa ng Diyos. Ano ang pangintain ni Daniel? Nakakatakot.
May baha na nga. Masama na nga ang panahon, may umultaw pa na iba't ibang uri ng hayop. Nakakatakot. Pero sa bandang huli, nakita niya kung paano talunin ang mga masamang elementong ito. At nakita niya ang isang puting-puti na nagtatagumpay. At ito ang kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating mga pagninilay sa umagang ito, mauunawaan natin ang tunay nating paghahanda. Ang paghahanda sa kaharian at pagdating ng ating Panginoon Diyos ay hindi kinatatakutan. Sa halip ay kinasasabikan. Bakit ka natatakot? Bakit ka natatakot mamatay? Sapagkat hindi pa handa. May kasalanan pa. Kung iyong ang bisita o mahal mo sa buhay, pag-uuwi ka ay nananabik na dumating at makasama. Ang pagdating pa ba naman ng ating Panginoong Hesus ang hindi tayo matuwa, ang hindi tayo magalak na makasama siya. May pananabik. Hindi natin kinatatakutan. Hindi natin kinaiinisan. Maliban na lamang kung ang dumating ay maniningil, ay siguradong kayo maiinis. Agang-aga ay nandyan na. O baka ang cellphone ninyo ngayon, buksan ninyo. Baka alaman ng text na pagre-remind sa inyo na kailangan nyo magbayad agad ng utang. Ay nakakainis iyon. Walang pananabik. Pero ang ating Panginoon ang darating. Hindi natin kinatatakutan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling nasa ating lahat. Siya'y gumagalaw. May karamdaman ka ngayon, gagaling din yan. Sapagkat mahal ka ng Diyos. May problema ka. May iniinda ka. Huwag mag-alala. Mahal ka ng Diyos. Sana'y makita natin ito. May pangamba ka kung ano mangyayari sa kinabukasan. Nagkakaroon ka ng depression. Nagkakaroon ka ng anxiety. Hindi ka mapalagay. Huwag kang mag-alala. Nilipas din yan. Mahal ka ng Diyos. Tayo lamang naman ho ang paiba-ibang isip. Tayo lamang naman ho ang paiba-ibang damdamin. Kaya mga kapatid, sa nalalapit na at paghihintay ho natin sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus, umasa ho tayo na ang Diyos natin na kinikilala ay hindi nawawala at kailanman ay hindi mawawala. Tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa kanyang pagdating. Ang ating itutugon, Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang simbahan, naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami.
Makapangyarihan Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa malamig sa limutan, sa kanda ng mga nanay. Walang sa katas ng musmon, pagawang alak na ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos abang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga banal na alay na iyong pinag-utos naming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paulakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katawang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likahin. Siya'y sinago para kami sa gipinit palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ng loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang pong banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin, ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, anggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Marinina ng Diyos ni Poong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuray sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sama-sama po natin awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo Ang rin. minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang Kristong muling nabuhay. Siya nagaling sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakaloban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po niyong buong pamilya at mga mahal sa buhay ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay nayalay na, taglayin po ninyo ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.